President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of the Honorable Samuel R. Martires in July. Justice Secretary Crispin Remulla itinilaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ombudsman. Una, papasalamat ako sa tiwala for considering me for such a very important committee, Blue Ribbon. No? Kaya lang, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Senator J.V. Ejercito tumanggi na maging susunod na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. They were asking time for them to retrieve certain documents which the commission requested. Sir, anong document po ito? I cannot divulge that, but they asked for time to retrieve these documents. Mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya humiling sa Independent Commission for Infrastructure na ipagpaliban ng 1 linggo ang kanilang pagharap sa komisyon. Full recovery ng mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Cebu matatagalan pa ayon sa Department of Social Welfare and Development. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Matapos ang halos mahigit 2 buwan, may naitalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ombudsman. Sa 7 nasa listahan ng Judicial and Bar Council, napili ng Pangulo para sa posisyon si Justice Secretary Crispin Remulla. Makatitiyak na magiging patas ang bagong ombudsman sa pagharap nito sa mga reklamo sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla as the new Ombudsman of the Republic of the Philippines following the completion of the term of the Honorable Samuel R. Martires in July. Isang araw matapos isumite ng Judicial and Bar Council o JBC ang shortlist nito para sa susunod na ombudsman, pinili na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Crispin Remulla bilang bagong ombudsman na papalit kay Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo. Ayon sa Malacanang, nananatili ang paninindigan ng administrasyon sa paglaban sa korupsyon. Inaasahan ng palasyo na ipatutupad ni Remulla ang transparency at pagpapalakas ng anti-corruption measures. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists, as Ombudsman Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Dinipensahan naman ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Secretary Remulla bilang bagong ombudsman. Remember, there's always a process and a very stringent process required under our Constitution, and then Secretary Remulla went through that process, no, and he was vetted by the JBC and appointed by the President. Tiwala rin ng palasyo na magiging patas ito sa pagharap sa mga reklamo ng katiwalian na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno. Sa Office of the Ombudsman, isinusumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga rekomendasyon at resulta ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Partikular na rito ang mga dapat nakasuhan ng mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Hinahamon na agad ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang bagong ombudsman na gawing accessible agad sa publiko sa lalong madaling panahon ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Gayun din umpisahan na ang proseso ng paghahain ng criminal cases laban sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects.
Si Congressman Paulo Duterte naman, sinabi na sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ang lahat ng tulong para mapagtakpan sila kahit pa daw nagdudulot na ito ng panghahamak sa konstitusyon. Si Senator Amy Marcos, bago pa man i-anunsyo ang pagkakatalaga kay Remulla, naniniwala na itong siya talaga ang ilalagay ng administrasyon. Maaari anyang mayroong motibo sa likod nito at naniniwala siyang isa dito ay ang maipakulong si Vice President Sara Duterte na mayroong pending na kaso sa ombudsman. So baka mapakulong si VP at saka kayo, talagang pinagpipilitan. Hindi ko alam. May utos siguro, may pakay. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumanggi maging chairperson ng kontrobersyal na Senate Blue Ribbon Committee si Senator J.V. Ejercito. Ito ay matapos tuluyang magbitiw si Senator Panfilo Lacson sa pamumuno ng naturang komite. Sinabi naman ni Senate President Vicente Tito Sotto III na maaring mas maging epektibo si Senator Ping bilang kritiko. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, isa sa mga unang nabanggit namin ni Senator Lacson. At saka karamihan naman sa mga majority sa kanya. Pinag-uusapan pa ng mayorya kung sino ang papalit na mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay sa gitna ng mga investigasyon na ginagawa ng komite kaugnay ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, 5 miyembro ng mayorya ang tinitingnan nilang maaaring pumalit sa pwesto na binitawan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ilan sa mga pinangalanan ni Sotto na posibleng maging Blue Ribbon Chairperson ay sina Senators J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Francis Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Pia Cayetano. Ngunit si Senador Ejercito tumanggi na sa naturang posisyon. Una-una, papasalamat ako sa tiwala for considering me for such a very important committee, lalo Blue Ribbon. No? Kaya lang, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Sinabi naman ni Senate President Tito Sotto na nakausap na rin niya si Senator Ping Lacson kaugnay ng apela ng ilang miyembro ng mayorya na manatili na lang siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit ayaw na anya talaga ni Lacson na pamunuan ng naturang komite. Parang mas magiging effective siya as a critic. Baka blessing in disguise. Si Senador Amy Marcos naman, sinabing hindi siya masaya sa direksyon ng Blue Ribbon lalo't napabaling na anya ang laban sa mga senador. Oo, kaya hindi na ako umattend kasi parang gusto nila hanggang kay Congressman Saldi ko lamang, samantalang napakaklaro nung sinabi ni Congressman ko, sinabi ng ilang kontratista, sinabi ng Public Works na silang lahat ay napag-utusan. Ang tanong, sino nag-utos? Bakit ayaw iakyat ang investigasyon? Kinakailangan alamin ang katotohanan, ang buong katotohanan. Kung saan patungo ang ebidensya, dyan tayo susunod, hindi sa utos ng kanino. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabago ng konstitusyon para lamang magkaroon ng reforma sa gobyerno sa gitna ng issue ng korupsyon sa flood control projects. May kaugnayan ito sa panukala ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan na constitutional change bilang tugon sa ipinanawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na snap elections. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga batas naman na umiiral na dapat sundin na lamang ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi po siguro nararapat sa ngayon ang constitutional change. Ang kailangan ay change of attitude ng mga officers at change of heart, maging maka-Pilipino, maging makabayan. Nagpatuloy ngayong araw ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga anomalya
sa likod ng government flood control project sa bansa. Kabilang sa humarap kanina bilang resource person, si dating Public Works and Highways Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Gayon din ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na may hiling sa ICI. Ito ang balita ni Jed Neresina. Second, the hearing was with regard to the spouses Diskaya. However, with regard to the Diskayas, they asked for a resetting for 7 days. The next hearing would be set on October 15 at 2 p.m. Humiling ng karagdagang panahon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Ayon kay Attorney Brian Kit Hosaka, Executive Director ng independent body, humarap at nanumpa ang dalawa ngayong araw sa harap ng ICI. Ngunit nakiusap na iurong sa susunod na linggo ang pagdinig. They were asking time for them to retrieve certain documents which the Commission requested. Sir, anong document po ito? I cannot divulge that, but they asked for time to retrieve these documents. Tumanggi ring magbigay ng komentaryo si Attorney Cornelio Samaniego III, tagapagsalita at isa sa mga abogado ng mag-asawa, nang tanungin ano ang nangyari sa pagharap ng dalawa ngayong araw sa komisyon. Samantala, dumating din kaninang umaga si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary at ngayon ay Senator na si Mark Villar. Tumanggi ang senador na magpaunlak ng panayam at sagutin ang iba pang katanungan. Ngunit nabanggit naman niya na si former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ay organic employee ng DPWH. He is organic sa Department of Public Works and Highways. Okay. He's been there for years. Sinabi naman ni Attorney Hosaka, isa sa napag-usapan sa nasabing pagdinig kasama si Senator Villar ay ang naging trabaho nito nang siya ay kalihim ng DPWH sa panahon ng Duterte administration. It went well. The senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary with regard to how he managed the department. Kasama rin sa naitanong sa senador ang koneksyon nito sa I&E Construction na pagmamayari ng kanyang umano'y pinsan na si Carlo Aguilar. I think he mentioned that he did deny he was the cousin of the senator, but at the same time he said that if there's any contract, it happened after his term. Samantalang muling iginiit ni Attorney Hosaka na buo ang komisyon at patuloy silang nag-iimbestiga ayon sa kanilang mandato at kahit walaan niya silang contempt powers, tiniyak niya na ginagawa nila ang kailangan nilang magawa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghaina ng panukalang batas sa Kamara na naglalayong palakasin pa ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Tiniyak naman ng ICI na gagawin pa rin nila ang kanilang mandato magkaroon man o hindi ng mas malakas na kapangyarihan. Ito ang balita ni JP Nunez. Hinimok ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahan bilang urgent ang panukalang batas sa Kamara na magbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa ilalim ng House Bill 4453, mabibigyan ng full subpoena at contempt powers ang ICI. Maaari na rin itong atasan na isapubliko ang kanilang mga paglilitis. Ayon kay Representative de Lima na isa sa mga author ng panukalang batas, kailangan talaga ng dagdag kapangyarihan ng investigating body. Dapat din na may transparency dahil interesado ang taong bayan na masubaybayan ang kahihinatnan ng mga inaasahang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Naniniwala naman si Senate President Vicente Soto III na ang pagpasa ng panukalang batas ay maaaring mapabilis kahit na hindi ito kasama sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC.
Samantala, nilinaw ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice na hindi niya sinabing may miyembro ng ICI na gustong mag-resign. Anya, ayon sa isang ICI member na nakausap nito, kung walang legislated coercive power ang ICI, buti pang ang National Bureau of Investigation o Ombudsman na lang ang mag-imbestiga. Ang punto pa nito, kung may magre-resign pang ICI member, mawawalan na ng kredibilidad ang independent body. Itinanggi na ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na may magbibitiw na miyembro ng ICI at patuloy na mag-iimbestiga sa flood control projects ayon sa kanilang mandato. Sinabi naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka na gagawin pa rin nila ang kanilang mandato, maragdagan man o hindi ang kanilang kapangyarihan. Well, indeed, there's no contempt powers, but we will make do with what we have. In fact, we've been doing our mandate. We've been actively investigating despite the lack of that power. Tiniyak rin niya ang patas na pag-iimbestiga sa issue. Of course, there won't be whitewashing. We're here to look up to find the truth. So definitely, there's no whitewashing. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan pa kung kailangang may makasuhan ng inciting to sedition o treason sa mga nanawagan na retired officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pagkalas ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ng Malacanang kasunod ng ulat na may nanawagan umano ng withdrawal of support ng AFP sa administrasyon sa gitna ng flood control projects anomaly. Ayon sa palasyo, aaralin muna itong mabuti kung kailangang may managot dito. Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung meron mo pong dapat na managot ay siguro po dapat makasuhan. On track ang House of Representatives sa pagpasa sa General Appropriations Bill o panukalang pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Samantala, desidido ang ilang miyembro ng minority bloc na isulong ang tapyas pondo sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kami po sa minority o ilan sa mga minority, ayun po yung aming stand na bawasan yung budget ng OVP. But of course, that would be subject to the vote of the majority. The majority vote would of course prevail. Sa Biyernes, October 10, target na aprobahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa o second reading ang General Appropriations Bill Fiscal Year 2026 o panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. At sa Lunes naman, October 13, ang planong pagpasa ng House of Representatives sa 2026 proposed national budget. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, on track ang Kamara sa pagpasa ng panukalang pondo. Are we on track, sir? Yes. Samantala, desidido ang ilang miyembro ng minority bloc na isulong ang tapyas pondo sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, kailangan itong aprobahan ng mayorya pa rin ng House members. Kung si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang tatanungin, nais nitong tapyasan ang ilan sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Office of the Vice President. Samantalang si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, ang nais lang itira ay ang alokasyon para sa personnel services. Pipiliin namin yung mga sa MOOE. Pipili kami kung ano yung mga sa MOOE na pwedeng i-retain. Meron akong specific proposal which is to cut the OVP budget down to only PS personnel services. Pambayad lang sa sweldo, lalo na ng mga empleyado ng opisina.
Mahigit 902 million pesos ang proposed budget for 2026 ng OVP. Pero una nang nabanggit ni House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na kung ito ang tatanungin, mas mainam na panatilihin na lang sa mahigit 700 million pesos ang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon gaya ngayong 2025. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ni Senador Amy Marcos na may nagaganap na pangangalap umano ng pirma para sa bagong Senate President. Ito ay sa gitna ng mga napapaulat na kudeta o pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ngunit inamin ni Senadora na marami sa minority bloc ay hindi natutuwa sa direksyon ng Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi namin maintindihan ang liwaliwanag na napakaraming kontraktor sa Congress, napagutusan ng speaker nila. Bakit bigla ang direksyon laban na sa mga senador? Nakakapagtaka eh. Laman lagi ng usapan sa minorya ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito ang kinumpirma ni Senador Amy Marcos sa gitna ng umuugong na balita na panibagong kudeta. Ngunit ayon sa senadora, wala siyang nalalaman na may nangangalap ng pirma para sa pag-endorso ng bagong Senate President. So wala, nabalitaan ko lang si Senator Alan na pinipida nilang susunod na SP gusto mag-resign lahat eh. Iba naman ang sinasabi nun. Pagkatapos si Senator Mix na sinasabi nilang kandidato, wala naman dito, nasa Yukon kung saan. Para kay Senador Amy, hindi rin siya natutuwa sa direksyon ng Senado. No, I'm not. Well, ilang beses ko na sinabi, hindi ko maintindihan ng direksyon. Bakit tinigil ang Blue Ribbon at saka yung huling dalawang hearing na parang pinipigilan kami pag-usapan. Hanggang kay Saldi ko lang, huwag kang lalampas. Pwede ba yun? Ganito rin anya ang sentimiento ng karamihan sa kanila sa minority bloc. Sa minority, maraming hindi natutuwa, sigurado ako doon, at maraming umaasa na magbago ang direksyon ng Senado. Itong bangayan, itong bardagulan ay hindi talaga angkop sa senador. Giit ni Senador Amy Marcos, sa gitna ng mga kaguluhan sa bansa, dapat tuloy-tuloy ang trabaho dahil napakarami talaga anyang problema na nauuwi sa pagtuturo, sisihan at pagdibintang. Hindi naman ikinababahala ng Malacanang sakaling magkaroon muli ng change of leadership sa Senado. Kung sino man po ang mamumuno muli sa Senado at may bagong liderato, makakaasa naman po siguro tayo na sila ay gagawa para sa taong bayan at hindi pang personal na interes. So makikita naman po nila kung ano po yung mga priority bills na maaaring makatulong sa taong bayan. So hindi po natin makikita at pinakikitaan na magkakaroon ito ng problema. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Ngayong araw ay ginugunita ng Israel ang ikalawang anibersaryo ng malagim na pag-atake ng Hamas noong 2023 na kumitil sa higit 1,200 buhay at pagkabihag ng mahigit 250 individual. Kasabay nito ay sinimulan na ang negosasyon sa Sharm el-Sheikh, Egypt upang wakasan ang 2 taong digmaan sa Gaza sa pangunguna ng mga tagapamagitan mula sa Egypt at Qatar. Ito ay sa ilalim ng inirekomendang peace deal ni US President Donald Trump kung saan palalayain ang lahat ng mga bihag. Bukod sa Israel, marami ring tao sa buong mundo ang nakiisa sa pag-alala sa malagim na pag-atake kasabay ng panawagang wakasan na ang digmaan. Nagreklamo sa korte ang estado ng Illinois at siyudad ng Chicago sa anilay
pangbubuli at iligal na deployment ng mga sundalo sa syudad ng Trump administration. Layo ng reklamo na mapatigil ang pagpapadala ng mga National Guard sa Chicago. Ito ang balita ni Chris De Leon. Walang katotohanan ng paratang ni United States President Donald Trump na isang war-ravaged at lawless city ang Chicago. Ito ang binigyang diin ni Illinois Governor J.B. Pritzker matapos gamiting dahilan ng U.S. Chief Executive ang sagupaan ng protesters at Immigration and Customs Enforcement para magpadala ng daan-daang National Guards sa syudad. Ayon sa Illinois Governor, 300 State National Guards ng estado ang isinailalim sa pamamahala ng Trump administration at idineploy sa Chicago, habang 400 National Guards naman mula sa Texas ang inaasahang darating na sa syudad. Tinawag niyang Trump invasion ang ginagawang pagpapadala ng sundalo ni Trump sa naturang lugar. Nakipag-usap na rin si Pritzker kay Texas Governor Greg Abbott na huwag hayaang maipadala sa Illinois ang mga sundalo mula sa Texas. Nagsampa naman ang kaso laban kay Trump ang Illinois at ang siyudad ng Chicago upang mapahinto ang anilay unconstitutional at bullying tactics ng US President. The state of Illinois filed a lawsuit challenging Donald Trump's unlawful and unwarranted plans to deploy armed military troops to Chicago. Rin ng National Guard at military deployment sa Washington, D.C. at Los Angeles, kung saan daan-daang mga inosenteng sibilyan at mga undocumented immigrants ang nakulong, habang pinagbawalan naman ng isang federal judge ang Trump administration na papasukin ng National Guards sa siyudad ng Portland sa Oregon ng nakaraang linggo. Samantala, inihayag naman ni Chicago Mayor Brandon Johnson na nilagdaan niya ang isang executive order na nagbabawal sa mga federal officials at immigration agents na gamitin ang mga city-owned property gaya ng parking lots, garage at mga bakanting lote para sa staging areas at enforcement operations. Chris De Leon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ngayong araw ay ipinagdiriwang ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang ika-73 taong kaarawan. Isa sa mga unang bumati kay Putin, si North Korean leader Kim Jong-un. Sa kanyang mensahe, inilarawan ni Kim si Putin bilang malapit na kaibigan at pinuri ang pamumuno nito sa Russia. Kasabay nito, tiniyak din ni Kim ang buong suporta ng Pyongyang sa Russia na tinawag niyang brotherly duty sa ilalim ng bilateral ties ng dalawang bansa. Mula nang pirmahan ang Treaty on Comprehensive Strategic Partnership noong Hunyo ng nakaraang taon, pinalakas ng dalawang bansa ang kooperasyon sa militar at ekonomiya, kabilang ang posibleng partisipasyon ng North Korea sa mine clearing operations sa teritoryo ng Russia. Natuklasan ng Ukraine ang mahigit 100,000 foreign-made parts sa mga drones at missile na ginamit ng Russia sa pag-atake nito sa Kiev nitong linggo. Ayon kay Ukrainian President Vladimir Zelensky, ilan dito ay mula sa Britain, Germany, Japan, US, China, Taiwan at Netherlands. Patunay aniya ito ng patuloy na pagpasok ng foreign-made parts sa arsenal ng Russia. Dahil dito, muling nananawagan si Zelensky ng mas mahigpit na sanctions at pagsasara ng lahat ng paraan na ginagamit para maiwasan ito upang tuluyang mapigilan ang supply chain ng Russia. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi.
Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang matigil ang mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala rin ang Pangulo na walang mangyayaring cover-up sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya binabalik ngayon natin, huwag kayong magpalampas ng project na hindi ninyo ina-accept. Puntahan ninyo yung city engineer ninyo, papuntahin ninyo. Yung municipal engineer ninyo, papuntahin ninyo. Kayo mismo, mag-inspeksyon kayo bago nyo pipirmahan yung acceptance. Dahil ang bagong gawain ngayon, sinabi ko sa Public Works, sa DBM, hindi pwedeng bayaran ang project hanggang in-accept ng local government. Dapat dumaan muli sa mga lokal na pamahalaan ang acceptance o pag-aproba sa mga proyektong naipatupad o nakumpleto na sa kanilang lugar. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng League of Cities of the Philippines at League of Municipalities of the Philippines sa Malacanang kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, binigyan na niya ng direktiba ang Department of Budget and Management na hindi maaaring bayaran ng isang proyekto na walang acceptance mula sa lokal na pamahalaan. Sa kanyang ginawang inspeksyon sa ilang flood control projects, ikinagulat ng Pangulo ang naging kalakaran sa pagpapatupad ng proyekto. Nagulat lang ako nung kausap ko yung isang chairman sa Bulacan. Sabi niya, sir, wala nang approval, wala nang acceptance ngayon. Nagulat ako dahil ng gobernador ako, hindi namin tatanggapin ang project kung hindi accepted ng local government. Ngunit in the past, I don't know, last administration, tinanggal na yon. Kaya sabi ko, anong ginagawa? Basta darating sila dito. Sabi, may project sila. Hindi nakikipag-usap sa amin, hindi walang koordinasyon sa amin. Basta pupunta sila rito, gagawa sila ng gagawin nila. Tapos aalis na lang, tapos na. Tapos makikita mo na lang, ang report sa Public Works, ang report sa amin, completed, bayad na. Batid rin ng Pangulo na maaaring magkaroon naman ng korupsyon sa level ng LGU dahil sa pagbabalik ng polisiya na ito. Ngunit ayon kay Pangulong Marcos, taong bayan na ang makakaharap ng mga lokal na opisyal kung may mga palpak na proyekto sa kanilang lugar. Kasi kung loko yung local executive, sasabihin, hindi ko pipirmahan yan hanggat meron ako. Di ba? O pwede, totoo nga naman. May possibility na ganun. Pero again, I go back to the fact na you have to deal, in local government, you have to deal with the people every single day. At hindi mo kayang bulahin ang tao kapag nandyan yung flood control project na giba-giba, na sira-sira, na hindi tapos. Hindi mo naman masasabi sa report, tapos. Hindi, sir, hindi tapos eh. Ayon naman sa Malacanang, tiwala si PBBM sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na walang mangyayaring cover-up sa kanilang ginagawang investigasyon. Hindi po ninanais ng Pangulo na magkaroon ng cover-up dito. Yan po ang ayaw ng Pangulo, magkaroon ng cover-up. Kung ano po ang magiging desisyon ng Senado sa kanilang pag-iimbestiga, hindi na po ito saklaw ng Pangulo. So, sa ICI po, alam po natin na ito ay magiging open sa lahat. Hindi lang po natin alam kung ano yung magiging proseso, pero hindi naman po nila itatago kung ano man po ang kanilang naimbestigahan. Lumutang ang pangamba ng umano'y cover-up sa gitna ng panawagan ng ilang grupo at mambabatas na buksan sa publiko ang isinasagawang investigasyon ng ICI. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Terminated na simula September 19, 2025 ang 4 na mga proyekto sa Quezon City ng mga kumpanyang may kaugnayan sa pamilya Descaya. Kabilang dito ang mga konstruksyon ng 6-story with deck multipurpose building, reinforced concrete canal sa Ermitaño Creek, housing 32, Balingasa high-rise housing phase 1A at phase 2 nito. Ang termination ng mga proyekto ay kasunod ng pagkansela ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ng lisensya ng mga kumpanya ng Descaya noong September 1. Tinitiyak ng Quezon City Government na naging transparent sila sa lahat ng procurement process, kabilang na ang tamang pagsunod sa competitive bidding, publication at posting. Nais ng Department of Transportation na umabot sa target date ang operasyon ng Metro Manila Subway Project sa taong 2032.
Kaya naman lahat ng gamit na kailangan nito binibili ng pamahalaan. Kanina operational na ay 3 tunnel boring machine na gagamitin para mapabilis ang paghuhukay sa subway. Ito ang balita ni Benedict Samson. So makikita nyo po ngayong araw na to, magsisimula po to, na gagalaw po to, medyo mabagal lang po. And every day, once na we're done with the initial drilling, ang pacing po nito is usually 7 to 9 meters lang po. 3 tunnel boring machine na ang gagamitin ng Department of Transportation para sa ginagawang paghukay sa bahagi ng Camp Aguinaldo Station. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kapag opisyal nang magsimula ang paghukay, aabot sa 7 to 9 meters kada araw ang drilling. Kaya naman sa loob ng 6 na buwan, target na matapos ang pagbubutas mula sa Camp Aguinaldo hanggang sa Anonas Station sa Quezon City. Sisimulan na ring i-assemble ang ika-4 na tunnel boring machine na gagamitin naman sa paghukay sa kabilang linya ng tren. After 2 months naman po, may parallel tunnel boring machine po tayo. Ito naman ay papunta rin sa Anonas Station. Kung mapapansin nyo, parating may dalawang lane, no? May dalawang northbound and southbound. At based on our projection, makakarating po to sa Anonas Station mga after 6 months. Bukod naman sa gagawing uumpisahang paghukay sa linyang patungong Anonas, in-inspection din ng kalihim ang ongoing na paghukay sa linya naman patungo ng Ortigas Station. Nandito tayo ngayon sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project, kung saan makikita natin na nakalapat na itong mga concrete casting dito sa northbound o yung linya ng tren mula sa Ortigas patungo dito sa Camp Aguinaldo. Sa ngayon ay nasa 400 meters na ang nauhukay dito gamit ang tunnel boring machine. Ang hukay naman sa southbound mula Camp Aguinaldo hanggang Ortigas ay nasa higit 700 meters na. I just want to emphasize po, no, yung papunta pong Ortigas, nag-usap po kami ng ating contractor, baka January magsisimula na rin po sila mag-tunnel boring machine sa ilalim ng Corinthian Gardens natin. Samantala, sinabi pa ni Acting Secretary Lopez na patuloy ang kanilang ginagawang negosasyon para sa usapin sa right-of-way issue. Meron pa po. Example for the Corinthian Gardens property. Out of the 33 properties, meron po tayong naiiwan na 12 na kailangan pang patuloy pa rin ang negosasyon, patuloy pa rin pag-iipag-usap. Kasi yung isang property doon, ang balita ko, creek naman. So, hindi siya kasama sa kailangan bayaran. Dagdag pa ni Lopez, naging malaking tulong sa pagresolba sa issue sa right-of-way ang Republic Act 12289 o ang Accelerated and Reformed Right-of-Way o ARROW Act. Itong ARROW Act po na ito, kapag yung kinukuha nating underground is below 19, hindi na po sila mababayaran. Kaya kami po ay nakikiusap na might as well sell the property kasi yung old law from surface hanggang 50 meters, we still have to pay you. At dito naman sa bagong batas natin, merong transitory provision na nagsasabi na basta ipakita lang po ng DOTR na there is a proof na they're willing to negotiate, they're going to do a negotiated sale, kaya pa rin namin silang bayaran 20% of fair market value. Tiniyak naman ng DOTR na aayusin nila muli ang mga ginibang gusali ng Armed Forces of the Philippines na nasagasaan ng proyekto. We're committing that we're going to replicate yung mga building po nila. At hindi lang po yun, once maging start na po ang operation natin dito, ang DOTR at Metro Manila Subway naman po ay magbibigay ng amount sa ating AFP para sa trust fund po nila. So meron po silang porsyento sa kikitain po ng ating AMSP. Target naman ng DOTR na maging operational ang linya ng tren sa taong 2032 na kayang magsakay ng nasa 500,000 pasahero kada araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinalakay ng Special Envoy on Transnational Crime kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at law enforcement agencies ang regulasyon sa pagmamayari at pagbebenta ng baril sa bansa. Kabilang dito ang pagbuo ng central database upang masigurong well-accounted ang mga baril at hindi mapupunta sa kamay ng mga kalaban ng pamahalaan at sa mga irresponsableng gun owners. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang kahalagahan nito, yung coordination ng bawat ahensya, lalo na sa atin, ang PNP, ang AFP, STMO,
DTI, kung nakita ninyo, pati BARM nag-participate, ang Coast Guard, ang NICA. So, yun yung importansya nito na mag-coordinate ang bawat ahensya ng pamahalaan para mapagtulungan na maiwasan na magkaroon ng mapunta yung mga ganitong mga armas at pati mga ammunitions from small arms to tanks sa mga maling kamay. Hindi madali ang magmay-ari ng baril sa Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa. Ito'y dahil dumadaan sa masusing proseso sa Philippine National Police, Firearms and Explosives Office bago payagang bumili ng baril ang isang individual. Nais ng pamahalaan na masigurong responsable ang pahihintulutang magmay-ari ng anumang kalibre ng baril. Subalit, ayon kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao, bukod sa proseso ng pagkuha ng license to own and possess firearms, tuloy-tuloy ang pagsasagawa nila ng monitoring at paalala para sa pagpapatupad ng regulasyon sa armas. Ito yung international commitment natin sa international community, sa UN, kung papaano tayo nagre-regulate sa ating bansa at yung mga katabi nating mga bansa, mga kamiyembro rin ng ATT. Para sa Non-Violence International Asia, malaki ang kahalagahan ng armed regulation para sa peace and order ng bansa. Dati, hindi yan regulated. Mas regulated pa nga daw yung sinasabi nilang pagbibili ng iPhone, or regulated pa yung mga ibang products. Ang baril hindi siya regulated. Basta gusto mong bumili, makakabili ka. Ngayon, with the Arms Trade Treaty, bago bibili ang isang bansa, gaya ng sabi niya, may Strategic Trade Management Office tayo na mag-a-assess, for example, sa imports. Saan ba mapupunta tong baril? Sinisigurado niya. Para sa PNP, para sa AFP, okay yun, no? Ina-assess niya. Kaugnay nito, ang Pilipinas ang itinuturing na may pinakamaayos na sistema sa iba pang bansa sa Asia sa pagre-regulate ng armas. Sa ngayon, tayo sa Pilipinas ang isang kinukonsidera ng ibang mga bansa na katabi natin kung papaano tayo nag-regulate. So, mas nagustuhan nila yung sistema ng mga government agencies natin. Siyempre, with the guidance of the administration, kung papaano yung mga polisiya nila, mas ma-enhance nila yung polisiya nila. So, yung impact nun sa international community, mas na-regulate natin. Kaya ginagaya din nila na kung papaano. Kaya yung mga conference abroad, tinatanong nila tayo kung papaano natin ginawa para hopefully ma-adapt naman nila sa kanila din. Gayunman, isinusulong pa rin ng grupo ang pagkakaroon ng central database upang mahigpit na ma-monitor ang mga baril sa bansa at matiyak na hindi mapupunta sa mga kalaban ng pamahalaan at mga kriminal. Ang PNP, bumuo na rin ng Special Task Force on the Disbandment of the Private Armed Group na gumagamit ng mga loose firearms. Importante yung firearms sa makuha. Okay, accounting and seizure of firearms. With the proliferation of firearms, napakarami tayong loose firearms. If makikita natin dun sa data ng hindi nakapag-renew. Sa huling tala ng PNP, mayroong tig-iisang aktibong pag sa Nueva Ecija, sa Police Regional Office 3, Negros Oriental, sa Police Regional Office Negros Island Region, at sa Sulu, mula naman sa Police Regional Office 9. Habang 5 din ang potential pags na mula naman sa Region 1, Region 2, Region 4A, Region 8 at BARM. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagdalaw kanina ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sinabi nitong pinagpaplanuhan na nila kasama ng ilang national government agencies ang recovery at rehabilitation sa mga lugar sa northern part ng Cebu na apektado ng 6.9 magnitude na earthquake.
Gayman, sinabi ng kalihim at ayon na rin umano sa Pangulo na matatagalan pa ang mga apektadong lugar para maka-fully recover. Ito ang balita ni Alan Manansala, live. Ngayong gabi, Alan, meron na bang pagbabago ngayon sa pamumuhay ng mga apektadong residente dyan? June, magandang gabi. Nandito pa rin ako, June, sa may San Remigio sa probinsya ng Cebu, kung saan kanina nga ay patuloy tayong nag-iikot at nakikibalita sa mga kalalagayan ng ating mga kababayan dito. Partikular na, June, isa sa mga napansin natin ay ang unti-unting pagkabuhay ng mga negosyo at maliliit na mga sari-sari store dito sa poblasyon ng San Remigio. Gayon din, June, nakita natin may mga ilang mga resort dito kasi itong San Remigio, June, sa kaalaman na din ng ating mga kababayan ay isa itong coastal area at maraming mga resort na nasa gilid. Although may mga resort na kabilang sa mga apektado ng lindol, pero ang ilan sa kanila napilitan ng magbukas para makapagpatuloy na rin sa kanilang hanap buhay. June, kanina naman sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa kanyang pagdalaw sa Bogo City na simultaneous na umano ang ginagawang pagpaplano ng kagawaran. Katuwang ang Department of Health at Department of Public Works and Highways sa Recovery and Rehabilitation Program ng mga bayan at lungsod na sakop ng northern part ng Cebu matapos ang 6.9 magnitude earthquake. Bagamat magkabi-kabila na umano ang ginagawang effort ng national government agencies, pero sinabi nitong matagal pa bago makarecover ang mga apektadong bayan matapos ang sakuna. We're on our way, matagal pa, alam natin to, sinabi ng Pangulo, we're on our way to recovery, but you will need everybody's support, and that's why we're calling all these coordination meetings from the municipality all the way to national government. Kanina sa ginawang pagpupulong ng kalihim sa mga government officials ng Cebu, sinabi nitong isa sa kanilang pangunahing pinag-usapan ay ang second wave ng ayuda na gagawin para sa mga pamilyang apektado. Base kasi sa inilabas na situationary report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Cebu, nangangailangan pa rin ng pagkain at tubig na maiinom ang bayan ng Midilien, San Remigio, City of Bogo, Daang Bantayan, Sogod, Borbon at Tabogon. That's another 225,000. Ang goal natin, done by this weekend or even Friday. Kasi meron pa naman tayong mga standby goods in all our repacking centers both here in Visayas and Luzon. Ayon din sa kalihim at batay na rin sa naging instruction ng Pangulo, tuloy-tuloy ang magiging distribution ng FFPs sa mga apektadong residente. Pero kung tatanungin si Aling Merly Alora, bukod sa pagkain at tubig inumin, puhunan sa negosyo ang nais nitong hilingin sa gobyerno. Nakuno nga among negosyo, kana among financial mamba, mao jay among usagod nga napiktuhan. Financial, tubig, pagkaon, lisod kayo, grabe kayo ma'am. Dragon suggest naman, grabe kayo ba kung sa among buhaton. Plus pa, sa layo akong anak, wala pa may giingon nga kanuatod kanu sa amin dire. Ang giingon na sa among vice mayor, diyan tubig nga kanang irolocate mi dire, kung mitras badlo kami mo puyo sa mga balay, ari lang mo sa dire. So napabot mi kung kanu sa amin nila pa hawaon dire. Una po sabi mo balik sa among balay nga kanang maka siguro na niya sabi ba sa among kahimtang. Okay raman ang likiram balay na mo. Wala ka kuanan sa kumbana nga di sa ko pabulion sa balay. June, sinabi rin ni Secretary Gatchalian, binibigyan nila ng sapat na panahon na makakumpleto ang bawat LGU ng ulat sa mga totally at partially damaged houses. Saka isusunod ang pamamahagi ng emergency cash transfer. At kung kabilang doon si Aling Merly, kabilang siya sa tatanggap ng financial na ayuda. Pagtitiyak ng kalihim, hindi lulubay ang pamahalaang nasyonal sa Cebu hanggang sa makabangon muli ang mga Cebuano na naapektuhan ng lindol. At June,
4 na araw na rin ng ating coverage dito sa probinsya ng Cebu ay makikita na rin natin at nararamdaman natin ang bawat hinaing ng mga residente hinggil sa sinasabi nilang kalagayan nila sa buhay matapos itong sakuna, dahil marami sa kanila nagsasabi na tila bangungot nga ang nangyari sa kanila dahil mapamahirap, mapamayaman, apektado sa nangyaring lindol, Jude. Oo, Alan, tanong ko naman dito sa mga, alam naman natin na wala pang pasok yung mga estudyante. Pero yung mga school buildings ba dyan ay meron ng inventaryo kung may mga hindi na talaga magagamit? Jun, base na rin sa initial na report na nakuha natin, 88 school from elementary, daycare, elementary, high school and colleges ay nasira at apektado nitong nasabing 6.9 magnitude earthquake na naranasan sa probinsya ng Cebu. Kahapon nakita na rin natin ang ilang kawani ng Department of Education na nagsasagawa ng mga pag-iikot sa mga paaralang nagkaroon ng mga bitak sa kanilang mga school building. Partikular na dito sa Hagnaya Integrated School, nakita natin June na ang kanilang Coliseum o covered court ay nagkaroon rin ng pagbitak, at meron diing pagbitak ng lupa malapit sa gate entrance mismo ng paaralan, bagay na delikado sa mga batang papasok sa naturang eskwelahan, June. Oh, yung gagawin bang clearing operations naman dyan, katulad niyan, nakita natin mga building na talagang bumagsak na, hindi na, kumbaga, hindi na ito maire-repair pa. Ito ba ay sasagutin ng pamahalaan o paano ba ito? Alan, lalo na din sa mga pribadong building na yan para makausad na lahat. June, wala pa. Yes, wala pa tayo June nakukuhang impormasyon at detalye hinggil sa magiging hakbang ng kagawaran patungkol dito. Isa rin yun June sa mga aabangan natin at sisikapin natin na makausap naman ang mula sa hanay ng Department of Education para alamin natin kung ano ba ang magiging plano, lalong-lalo na sa mga paaralang ginagamit ng mga estudyante na bagay na nakakaapekto sa kanilang pag-aaral, Jude. Maraming salamat, Alan Manansala. Samantala, idineklara na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o habagat. Kasabay nito, tapos na rin ang panahon ng tagulan sa western sections ng Luzon at Visayas. Bunso dito ng unti-unting pagkapalit ng weather pattern dahil sa patuloy ng paglakas ng high pressure system sa Silangang Asya at paggalaw ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Katimugan. Nagtatansisyon na rin ang bansa sa amihan season at inaasahang i-anunsyo na rin ng State Weather Bureau ang simula nito sa mga susunod na linggo. Sa darating na Huwebes, opisyal na manunumpa si Justice Secretary Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Sa gitna yan ng mga pagtutol at pagbatiko sa kanyang kakayahan at integridad na pangunahan ang constitutional body at ang paghahabol at pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Sa panayam ngayong hapon, inilatag ng kalihim ang kanyang mga pangunahing isusulong bilang bagong ombudsman. Ito ang balita ni Ryan Lacalale, live. Ryan, ano ba ang unang pagtutuunan ng pansin ng bagong ombudsman? June, transparency at accountability. Yan ang pangunahing tututukan ni Justice Secretary Crispin Remulla sa kanyang pag-upo bilang bagong ombudsman. Ayon pa sa kalihim, hindi magiging kasangkapan sa politika ng ang opisina ng ombudsman at walang sisinuhin ang constitutional body sa ilalim ng kanyang pamumuno. And probably yun, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya
papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisinang gano'n. Ito rin aniya ang bilin ng Pangulo sa kanya. Sa pag-upo nito sa Ombudsman, ang mga kasong may kinalaman sa flood control project ang kanyang madadatnan. Aniya, isang advantage nito dahil ang ilan sa mga kaso ay napag-aralan na nila habang nasa DOJ siya. Aniya, susubukan nilang pabilisin ang proseso ng mga kaso. Sa aplikasyon pa lamang nito bilang ombudsman, marami ng mga nagpahayag ng pagtutol. Gaya ni Senator Amy Marcos, sabi ni Remulla, walang sisinuhin ng ombudsman sa gagawin nilang paghahabol sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Noong naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. I-a-adapt din umano ni Remulla ang polisiya ng DOJ na i-evaluate muna ang mga kaso upang matiyak na matibay ang ebidensya bago isampa upang maiwasan ang mga kasong maibasura. Dagdag pa niya, sisikapin na ng kanyang pamumuno na maibsan ang pag-delay sa mga kaso sa ombudsman. June sa Huwebes ay nakatakdang manumpa si Remulla bilang bagong kalihim bilang bagong ombudsman, at habang wala pang naitatalagang kalihim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOJ, pansamantala muna ang magiging OIC nito si DOJ Undersecretary Frederick Bida. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, June. Oo, Ryan, meron bang sagot si Secretary Remulla sa pahayag kanina ni Senator Marcos na kaya siya naging ombudsman ay upang ipakulong si Vice President Sara Duterte? Hindi natalakayan kanina, June. Matipid lamang yung naging press conference kanina at naging focus lamang yung kanyang mga plano sa bilang pag-upo niya sa darating na Huwebes, kung ano ang magiging tatakbuhin ng kanyang pamumuno bilang sa ombudsman, at maging yung mga listahan na rekomendasyon niya sa Pangulo kung sino yung magiging DOJ Secretary ay wala pa rin daw silang napag-uusapan tungkol dyan. At sa mga susunod na araw, maaaring masagot yan ng kalihim. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Huwag gawin kay General Azurin ang pag-pressure na ginawa niya sa akin. Yan ang pakiusap ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos ang turnover meeting kanina sa bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na si retired Police General Rodolfo Azurin Jr. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, hanap ng paraan ng ICI upang mapabilis ang kanilang investigasyon. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Kaya nga ako nakikiusap dun sa mga may otoridad na huwag nilang gawin yung ginawa nila sa akin kay General Azurin. Otherwise, hindi niya ma-perform yung kanyang mandate. Hindi imposibleng mangyari kay bagong Independent Commission for Infrastructure Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang sinapit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kaugnay ito sa umano'y panggigipit o ginawang pag-pressure kay Mayor Magalong, kaya napilitan itong magbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Tiwala si Magalong na magagampanan ni General Azurin ang kanyang bagong tungkulin sa pamahalaan dahil na rin sa karanasan nito sa pag-iimbestiga bilang pulis. Kaya pakiusap ni Mayor Magalong, hayaang magtrabaho ng maayos si Azurin. Basta importante, wag lang siyang i-undermine yung kapasidad niya at bayaan siyang mag-imbestiga at sana wag siyang pakialaman, wag siyang pigilan. Kasi ang gusto naman natin dito, malaman natin yung katotohanan. Huwag nilang gawin yung ginawa nila sa akin. Aniya, kailangang maipagpatuloy na ang kanilang mga nasimulan sa ICI kung saan mayroon na silang nagawang sistema at database sa loob lamang ng 2 linggo.
Mayroon na rin anyang mahigit 25 kaso na nakatakdasa ng ihain at nasa consolidation na lamang sila, subalit naantala ito. Nagbitiw si Magalong bilang Special Advisor ng ICI matapos maging issue ang umano'y pagkakaroon niya ng conflict of interest, ayon mismo kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ako sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. O kaya several nerves. May tinamaan ako doon. Kaya umaaray. Tapos nasa panic mode. Kaya biglang nagkaroon ng ganun na klaseng press con na bigla-biglaan, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sec Vince, binastos pa ako, diba? Sa ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun, pambabastos. Aniya kailangan talagang may nakatutok na nag-iikot sa labas para mag-imbestiga dahil ang ICI ay nakatutok sa mga hearing kung saan mga high profile ang kanilang iniimbestigahan. Sa lawak ng obligasyon at pag-iimbestigang isinasagawa ng DPWH at ICI, hindi malayong masagasaan din nila ang sinabi ni Mayor Magalong. Looking at their ability to really probe, pwede rin nilang may struck yung nerve na yon o yung mga nerves na yon. Pwede. Pero sana they should learn their lesson na wag ganun ang gagawin nila ko. Wag nilang gagawin yung ginawa nila sa akin. Sabi ni Secretary Vince Dizon, pag-uusapan nila kung paano mapapabilis ang kanilang ginagawang investigasyon. Kaya nga kasi bilisan natin lalo pa, no? Ang mga kababayan natin naiinip na, lahat tayo galit na, gusto na talaga nating mapanagot yung mga dapat managot. So yun ang pag-uusapan namin ngayong hapon, no? Kung paano natin mapapabilis ang proseso. Umuwi sa bansa si Azorin at iniwan ang kanyang pamilya sa ibang bansa para tumulong sa ginagawang investigasyon ng pamahalaan sa mga anomalyang ito sa flood control. Nakaretire ako ng maayos. Alam namang babalik ako para maging walang hiya rin, di ba? So kaya nga ako babalik to help our country kasi talagang nakakahiya na tayo sa international community. So kailangan dito tulong-tulong ito. Sabi ni Secretary Dizon, gagawin at ipagpapatuloy nila ang trabaho at obligasyong iniatang sa kanila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga dokumento ang isinumite ng Bureau of Customs sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong hapon. Kaugnay ito na nagpapatuloy na investigasyon sa mga katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano itong mga dokumentong isinumite ng BOC sa ICI? Monica, ayon kay Commissioner Nepomuceno, nagtungo sila ngayong hapon dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI upang isumite ang mga dokumento kaugnay ng mga nakalap nilang report dito sa pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Bukod dito, dagdag ni BOC Commissioner na nagpa-schedule talaga sila ng meeting with ICI upang ipahatid yung kanilang kagustuhan na tumulong sa ginagawang investigasyon, lalo't lumalawak na yung pag-iimbestiga kaugnay dito sa issue at upang masiguro rin na nasa iisang daan o landas yung tinatahak o kanilang ginagawa. Nagtungo ngayong hapon sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, dala nila ang ilang dokumentong kanilang nakalap o ang report na maaaring magamit aniya ng ICI sa ginagawang investigasyon kaugnay ng flood control projects anomaly. Kami yung mga in-import ng mga contractors at yung iba pang mga napangalanan sa mga investigasyon nangyari sa lower house at sa Senate. Ang tulong namin ay yung mga pinagbayaran, kung tama ba't mali, tama ba yung mga dokumento or mali, yung mga in-import na mga napapangalanan
at yung mga 15 contractors. Paliwanag ng BOC, maingat ang kanilang ginagawang pagkalap ng mga impormasyon o paggawa ng report na kanilang ibibigay sa independent body. Ayon kay Nepomuceno, kailangan aniyang matiyak na ang mga ito ay makatutulong sa komisyon kapag dinala nila ito sa korte bilang mga ebidensya. Tiniyak niya na lahat ng dokumentong kaya nilang maibigay ay handa nilang isumite sa ICI, kabilang na ang search warrant, certificate of payment na nakitaan nila ng mali, maging registration documents at iba pa. Samantala, nagbigay na rin sila ng show cause order sa mga opisyal ng customs na umano'y may kaugnayan sa pagpasok ng mga luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya. Pumasok itong mga sasakyan nito bago pa kasi kami dumating, di ba? Kaya nag-iingat naman kami na gawin naman yung tama, no? Meron ng mga binigyan ako ng show cause orders, ibig sabihin, formal natin pinagpapapaliwanag yung mga, ang tawag natin dyan ngayon ay persons of interest. So nakapag-submit naman na sila, so ini-evaluate namin, ikinukumpara namin yung sinabi ng mga tauhan namin dun sa mga dokumento namang nakita namin. Ayon pa kay Nepomuceno, lahat ng opisyal na nakita nilang nakapirma ay kanilang pagpapaliwanagin. Mula appraisers, examiners, supervisors nila, hanggang deputy collectors for assessment. Sila yung mga nakapirma kasi doon sa mga sasakyan. Monica, dagdag ng Bureau of Customs kanina kaugnay dito sa mga luxury vehicle, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, maging yung nauna nang isinumite dito sa ICI ni dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez ay kanilang iimbestigahan at binanggit nila na kahit sa initial report na kanilang nakita na maayos yung pagbabayad ng tax o may mga tamang dokumento itong mga nasabing luxury vehicles, ay kailangan pa nila itong i-double check at hindi nila ito basta-bastang pwedeng isole doon sa mga nasabing may-ari. Bukod dito, Monica, binanggit kanina ni Commissioner Nepomuceno na hindi ito yung una at huli ng pagkakataon na magtutungo sila sa ICI dahil patuloy din yung ginagawang investigasyon o pangangalap ng mga ebidensya o report ng Bureau of Customs na maaari ngang makatulong dito sa ICI sa ginagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-aayos sa nasirang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Patuloy naman ang investigasyon ng Department of Public Works and Highways kung ano ang dahilan ng pagguho ng tulay na halos 5 dekada nang nakatayo. Ito ang balita ni Grace Doctorero. Most likely may isasama to sa 2027 gaarapan natin. Gagawa pa ng bagong design to, improving yung load capacity na i-construct nila. Okay po, so, sir. Hindi ganun kabilis. Maghapon nang nakatuon ang mga tauhan ng Provincial Engineering Office at PDRRMO Cagayan sa pag-ahon ng mga truck na naipit sa guho ng Pigatan Bridge. Ayon sa motoridad, agad din nilang ipinatupad ang rerouting para sa mga sasakyang dumadaan sa nasabing lugar. Tuloy-tuloy yung effort ng engineering nating matanggal yung mga truck doon. At the same time, naglagay tayo ng mga poste para doon sa rerouting ng mga vehicles po. Samantala, hindi pa nagpapasa ng conclusive report ang DPWH Region 2 hinggil sa nangyaring pagguho. Aminado si Rapsing na posibleng hindi pa maisama sa 2026 budget ang pondo para sa bagong tulay dahil nakapagsumiti na ng GAA ang ahensya. Wala pang pinapasang conclusive report yung DPWH na. I don't think ganun kabilis mo, no? It's end of the year. I don't think merong naiwang pondo ang DPWH Region 2 para gumawa ng tulay. For next year's budget, hindi rin naman kung mag-insertion sila. Pero nakapag-submit na ng budget ang Region 2 para sa GAA 2026.
posibleng maisama na lamang sa 2027 General Appropriations ang pagpapatayo ng bagong tulay na may mas malakas na load capacity. Sa ngayon, dagdag na 15 hanggang 20 minuto ang biyahe ng mga light vehicles habang halos 2 oras naman para sa mga cargo trucks na dumadaan sa Baggao-Gataran Road. Ayon sa PDRRMO, minor injuries lamang ang natamo ng mga driver at pasaherong sangkot sa insidente at nakalabas na ang mga ito sa pagamutan. Itinayo pa noong 1974 ang nasirang Pigatan Bridge. Dahil sa paglaki ng ekonomiya at dami ng sasakyang dumadaan sa lugar, posibleng hindi na nakayanan ng lumang disenyo ang bigat ng mga truck na araw-araw dumaraan sa tulay. Kaya sa bagong ipapatayong tulay, tinitiyak ng mga otoridad na mas matibay, mas malaki at may mas mabigat na load capacity ito. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon ng DPWH, nakabantay naman ang PDRRMO sa trapiko at kaligtasan ng mga motorista sa mga alternatibong daan. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon sa Alcala habang inaantabayanan ang resulta ng investigasyon at pag-aproba ng pondo para sa bagong tulay. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula na bukas ang first game ng Best of 3 Final Series ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Magtutuos ang AFP Cavaliers at ang Judiciary Magis para sa championship title. Pero bago ang kanilang paghaharap sa hardcourt, una munang maglalaban sa first game ng schedule bukas ang BJMP Greyhounds at ang Ombudsman Graftbusters para sa third place. Gaganapin ito ng alas 3 ng hapon sa Amoranto Arena sa Quezon City. Mapapanood din ang live stream ng laban sa official Facebook page at YouTube channel ng UNTV Sports at ng UNTV. Narito na po ang ating mga naging kausi ngayong pong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Emerson Isip, Marlene Castro at Fernando Vela at Emmanuel Montañez na nanonood po ngayon from Taytay, Rizal. Maging kina Ryan Benzon, Alan De Vera, Bradford, Christian Neil Bongao, Ronald Abrian na nanonood naman mula sa Catarman, Northern Samar. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias 17:9 na nagsasabi, "Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam?" At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.